Tinagil mo lang ang isang laruan. Talagang natakot ang mga mataas na opisyal ng alyansa hanggang sa mabasa ang diaper nila. Dahil sa ikaw ay may kakayahang lumikha ng kakaiba ng walang gamit. Hindi lamang ikaw ay lumikha ng isang hindi namamatay na Diyos ng digmaan. Mayroon ding walang katapusang sumisipsip ng kaluluwa na kakaibang payong. Kahit ang mga nahulog na anghel ay mga alipin mo. Sa ngayon, tumitingin ka sa tatlong kakaibang materyal sa iyong isipan. Sa isang pag-iisip, inilagay mo ang dugo ng mga hindi namamatay sa pangunahing lalagyan. Ang natitirang dalawa ay inilagay mo direkta sa pangalawang lalagyan. Kapag puno na ang progress bar, isang eksperimento ng madugong likido, lumitaw ang isang test tube sa sistema ng espasyo. Walang pangalang regent, hindi alam ang epekto. Para sa bibig na paggamit, tumingin sa likidong puno ng kakaiba. Saglit kang nalugmok sa katahimikan. Mukhang kailangan mong maghanap ng angkop na eksperimento. Sa ngayon, isa lang ang akma. Iyon ay ang tagapagbantay ng bilangguan. Matapos ang halos isang linggong paghahanap, sa wakas, natagpuan mo ang tamang target. Isang gwardiya ang nakatalaga upang bantayan ka. Ang kanyang asawa at anak ay brutal na pinahirapan ng isang grupo ng mga may kakayahan isang araw na ang nakalipas. Sa mga oras na ito, siya ay yumuko at humawak sa kanyang ulo sa lupa. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghahanap ng paghihiganti. Kahit na ipagpalit ko ang aking buhay, hindi ko kayo bibigyan ng kapayapaan. Sa mga sandaling iyon, isang mahina ngunit tahimik na tinig ang umabot sa kanyang pandinig. Paghihiganti, ikaw ay walang iba kundi nagdadala ng isang buhay. Ikaw ay normal at patuloy na nagsalita. Maaari kitang bigyan ng kapangyarihang pumatay ng mga may kakayahan. Bigla ang mga mata ni Liran ay lumaki. Kung ibang tao, maaaring hindi niya ito pansinin. Ngunit sa harap ng lalaking ito, lahat ay maaaring mangyari. Dahil ikaw ay dating pinakamalakas na may kakayahan sa mundo. Wala siyang pag-aalinlangan. Agad siyang lumuhod sa harap mo. Basta't maaari mong ipahintulot sa akin na patayin ang mga halimaw na yon. Maaari kong ibigay ang anumang halaga kahit na ang aking buhay. Sa dilim, ang iyong mga labi ay bahagyang bumangon. Ang sinadyang test tube ay maingat na inihagis. Walang pagdududa si Liran. Nahuli niya ang pulang likido at ininom ito. Sa sandaling pumasok ang likido, ang matinding sakit ay humantong kay Liran na mahulog sa lupa at patuloy na nangingisay. Pagkalipas ng 10 minuto, tumigil si Liran sa panggigilalas. Nanghihina siyang bumangon. Nakita mo ang sitwasyong ito at nagkunot ng noo. Dahil ang kasalukuyang si Liran ay tila walang pagbabago mula sa dati. Sa oras na ito, biglang nayanig si Liran. Sa susunod na sandali, ang kanyang ulo ay biglang pumutok. Para bang namumukadkad na bulaklak. Nahati ito sa ilang piraso ng nakakatakot na mga talulot na may masigasig na matutulis ng ngipin. Kasabay nito, muling umabot ang boses ng sistema. Binabati ang host sa unang pagkakataon ng paggawa. Gantimpala, Premium Material Pack 1. Mga punto ng paglikha, 150. Sequence 001, Goal, Initial na antas. Level Peak, Kakayahan. Pagkukubli, mabilis na pagbawi. Immunity sa nakamamatay na sugat. Sa oras na ito, bumalik si Liran sa dati niyang anyo. Nang maramdaman niya ang tuloy-tuloy na lakas, ngumiti siya. Mga hayop, nandito na ako. 3 araw pagkaraan, sa lumang bayan ng Jiangnan. 3 binata ang nakatingin sa nakatawan na nasunog sa apoy. Hahaha, Wang Xiao, 2 beses ka nang natalo. Sinabi ng isang binatang mukhang mayaman na masamang kabataan. Nang marinig ito, itinukod ni Wang Yangkai ang kanyang mga mata sa dumating. Paano ako maglalaro kung ang aking kapangyarihan ay nakakamatay sa isang tao? Tumawa ng malakas si Zhaolin. Wang Xiao, kailangan mong maging maingat sa susunod. Kung malaman ng grupong iyon, medyo magkakaroon ng problema. Sa pagdududa, nilaglag ni Wang Yangkai ang kanyang laway. Na may hitsurang hindi siya nagmamalasakit. Ilang murang tao lang ang pinatay. Ang tatay ko sa samahan ay isa ring mga tagapangalaga. Ano ang magagawa nila sa akin? Sa mga sandaling iyon, may biglang mahinang tunog ng mga hakbang na narinig. Sa tahimik na gabi, ito ay tila napakakaiba. Isang anino na balot ng itim na balabal. Ang anyo ay lumitaw sa harap ng 3 tao. Kayo ang pumatay sa aking asawa at anak. Nang makita ng malinaw ang dumating, agad na nagtawanan si Wang Yangke at ang iba. Hindi ko akalaing magkakaroon ka pa ng lakas ng loob na dumating. Sa tingin mo, may kakayahan kang maghiganti para sa kanila bilang isang ordinaryong tao. Nang makita na walang reaksyon si Liran, akala ko ay natakot siya at naging tanga. Nakaramdam si Wang Yangke ng pagkabagot. Pagkatapos, isang bola ng apoy na kasing laki ng basketball ang inihagis kay Liran. At si Liran ay hindi umiwas o nagalinlangan. Sa isang iglap, napalibutan siya ng apoy. Nang makita ito, umusob si Wang Yangke. Lumiko siya at tinawag ang 2 tao sa likuran upang umalis. Gayunpaman, ang magkapatid na Zhaolin ay hindi agad tumugon. Wang Xiao, hindi siya namatay. Agad na humarap si Wang Yangke. At nakita niyang nakatayo si Liran sa gitna ng apoy na may malamig na mukha. Paano mangyayari yon? Ano ba talaga ikaw? Hindi sumagot si Liran. Naglakad lang siya patungo kay Wang Yangke na may apoy sa katawan. Naabala si Wang Yangke sa kakaibang tanawin at tumulo ang malamig na pawis niya. Naghahanda na muling ipasa ang isang tama sa lalaking ito. Ngunit hindi inaasahan, biglang nahati ang ulo ni Liran sa 5 bahagi. Ang masinsin na ngipin ay hindi lampas sa ilang millimeters mula sa kanyang ulo. May mga halimaw talaga. Huwag niyo akong kainin.
Pagkatapos, ang takot na sigaw ay umabot sa kalahati ng syudad. Si Wang Yangkai ay bumagsak sa lupa. Ang kanyang pantalon ay napasama at nabasa ng malaki. Kasunod nito, ang tunog ng nabasag na buto ay narinig. Kasabay ng pagbulaklak ng mga talulot. Ang dati niyang pagkabagsak ay biglang nawala. Nakatingin sa katawan ni Wang Yangkai. Si Zhao Sen at Zhao Lin ay nagsimulang tumakbo ng walang takot. Sa susunod na sandali, ang dalawang palad ni Liran ay naging panggugupit. Ang kanyang bisig ay humahaba na parang goma. Bigla siyang sumabog patungo sa likod ng dalawang anino. Ang kalahating metro na talim ay sabay na dumaan sa dalawang katawan. Unti-unti silang bumagsak sa takot sina Zhao Lin at Zhao Sen. Sa parehong oras, sa ikasyam na bilangguan ng imperyo, masigasig mong pinanood ang virtual na larawan sa harap at nagbigay ng mga puna. Masyadong magaspang ang pamamaraan. Tinatayang mabilis na makakahanap ang grupong iyon. Nang panahong iyon, tumunog din ang sistema. Sunod-sunod na 001, go. Patayin ang level na may kakayahan. Nakakuha ng 3 na punto ng paglikha. Sa ganitong paraan, makakakuha rin ng punto ng paglikha. Kahit na hindi marami, isa na itong paraan. Muli mong binuksan ang imbakan ng sistema. Sunod-sunod na binuksan ang 3 material na bag sa backpack. Binabati ang mayari sa pagkakakuha. Puti na payong. Dugo ng sobrang dilim. Madilim na bagay na pinagmulan. Sa panahong ito, sa isang bar sa Jiangnan. Ayon sa pinakabagong ulat, ngayong araw may mga mamamayan sa Jiangnan. Natagpuan ng 3 bangkay ng may kakayahan sa lumang lungsod. Ayon sa pagsusuri ng mga forensic, napakakakaibang paraan ng pagkamatay ng mga bangkay. May mga bakas ng sinasabing pag-atake ng halimaw sa sugat. Pakiusat sa lahat ng mamamayan na mag-ingat. Si Liran ay nakaupo sa harap ng bar, habang nakikinig sa usapan ng mga tao. Patuloy na naglalagay ng matapang na inumin sa kanyang bibig. Hinawakan niya ang kanyang kamao. Kapag lumipas na ang alon na ito, kailangan niyang madaliin na bumalik upang hanapin ang taong iyon. Ngunit sa luma at itinayong bayan na 10 milya mula sa bar, isang matangkad na figura ang tahimik na nakatayo sa tuktok ng mataas na gusali. Ang taong ito ay si Wang Haoshan, ang tagapangalaga ng alyansa ni Wang Yangkai. Sa oras na ito, ang nasa kamay ni Wang Haoshan. Ang tracker ay nagbigay ng agarang babala. Natagpuan ka na. Ang kanyang mukha ay agad na naging napakataas na galit. Pagkatapos, si Wang Haoshan ay patuloy na tumatalon sa mga bubong. Sa madaling panahon, siya ay nawala sa madilim na langit. Gayunpaman, tungkol sa lahat ng ito, si Liran sa di kalayuan ay walang kaalam-alam. Sa oras na ito, siya ay naglalakad papalabas ng pinto ng bar na may malabo at nawawalang tingin. Sa sandaling ang kanyang mga paa ay malapit ng humakbang sa pintuan. Isang hindi maipaliwanag na pakiramdam ng krisis ang lumitaw, na nagdulot sa kanya ng biglaang alarma sa kanyang isipan. Biglang nawala ang epekto ng alak kay Liran. Ang kanyang katawan ay kusa ring huminto ng kalahating segundo. Sa susunod na sandali, isang malakas na pagsabog ang narinig. Isang pares ng pulang bakal na kamao na parang biglang bumagsak mula sa himpapawid na parang bala. Agad na bumagsak sa nakabagsak na lupa. Ito ang lugar na kanyang balak tahakin kanina. Si Liran ay biglang napatingin ng malaki ang mata. Ang kanyang katawan ay itinulak pa atras ng shockwave. Ikaw ang pumatay sa aking anak. Ang nakaluhod na anyo ay dahan-dahang tumayo. Si Wang Haoshan ay titig na titig kay Liran. Nakita na ang tao sa kanyang harapan ay matagal na walang reaksyon. Si Wang Haoshan ay umungal ng malamig at nagbigay ng isang suntok na tumama sa ulo ni Liran. Ang suntok na ito ay dumating na napakabiglaan. Si Liran ay walang oras na makapag-react sa lahat. Sa isang iglap, ang suntok na ito ay matibay na tumama sa kanyang mukha, kasabay ng tunog ng mga buto na nababasag. Si Liran ay nabugbog at dumudugo ang kanyang utak. Napakalakas. Sa oras na ito, ang mga mata ni Liran ay puno lamang ng takot. Alam niya kung hindi dahil sa kakayahang immune sa mga nakamamatay na sugat, tiyak na siya ay napatay na. Isang clever na kaya palang tumanggap ng aking suntok. Talagang hindi ka pangkaraniwan. Sa mga mata ni Wang Haoshan, may mga kislap ng maliwanag. At bigla, ang kanyang buong katawan ay sumabog ng labis na nag-aapoy na apoy, na binalot ang buong katawan ng mahigpit. Kaunti lamang ang mga paraan ng atake ni Liran. Sa harap ng kalaban na mas malakas kaysa sa kanya, siya ay tanging umaatras na lang. Ngayon, kailangan lamang niyang maghintay hanggang maging kampante ang kalaban. Saka siya makakahanap ng pagkakataon upang makatakas. Sa pagkakataong ito, tiyak na hindi siya pwedeng magpakatotoo sa kanyang anyong halimaw. Nang ang isip ni Liran ay puno ng mga kaisipan, isang napakalaking pulang bakal na kamao ay malakas na bumagsak sa kanyang dibdib. Ang lakas ni Wang Haoshan ay talagang nakakatakot. Ang ilang mga tadyang na tinamaan niya ay naplaksan at nabali. Sa kabutihang palad, si Liran ay may kakayahang mabilis na makabawi. Sa loob lamang ng ilang segundo, ang nabasag na buto ay muling bumalik sa dati. Habang pinagmamasdan si Liran na muling tumayo, si Wang Haoshan, walang salitang sinaktan ang kanyang kamao. Ang kamao ay muling bumagsak na parang ulan. Ang pisikal na lakas ni Wang Haoshan, kahit sa mga kapantay niyang mga abilidad, siya ay nasa itaas. Pero sa kasamaang palad, nakatagpo siya ng si Liran. Ang halimaw na may kakayahang magpagaling na labis. Pagkatapos ng 2.5 minuto, si Wang Haoshan ay natakot na natuklasan na kahit saan siya tumama, si Liran ay makakabuong muli ng mabilis. Impossible. Paano mangyayari na ang isang normal na tao ay mawasak ang puso at hindi mamatay? Ano ka ba talagang uri ng halimaw? Sa pagkakataong ito, hindi rin madali para kay Liran.
Matapos ang ilang minutong ito, ang kanyang spiritual na lakas ay malapit ng maubos. Kung magpapatuloy ito, malamang na talagang mawawalan siya ng buhay dito. Ngunit habang siya ay naghahanda ng tumakas, isang malaking kamay ang biglang humawak sa kanyang braso. Kung hindi kita mapapatay, kaya't aalisin ko ang iyong katawan, piraso-piraso. Tignan natin kung maaari ka pa bang muling tumubo. Ang malupit na tunog sa kanyang tenga ay biglang nagpabigla sa mga mata ni Liran. Ang sagot sa tanong na ito ay tiyak na hindi. Narinig lamang ang isang tunog na puff. Ang kanyang kaliwang balikat ay nawasak at bumagsak sa kamay ni Wang Haoshan. Pagkatapos ay biglang tinupok ng nagngangalit na apoy. Ang kanyang braso ay ganap na naging uling. Nang makita na ang naputol na braso ni Liran ay hindi na makakabawi. Agad na nagpakita si Wang Haoshan ng isang mapanukso at malupit na tawa. Sa susunod na segundo, ang kanyang kaliwang kamay ay muling sumugod na parang kidlat. Sa pagkakataong ito, mahigpit itong humawak sa ulo ni Liran. Susunod, kailangan lang ng kaunting lakas. Ang napakagandang ulo na ito ay mahahati sa katawan. Sinumang manghahas pumatay sa aking anak ay dapat mamatay. Umikot si Wang Haoshan at sumigaw. Kakabigay lamang ng lakas. Ngunit bigla siyang nakaramdam ng lamig sa likod. Ang kanyang panganib na pandama bilang isang may kakayahan ay nagsabi sa kanya na may panganib sa likod na papalapit sa kanya. Sino? Agad na umikot si Wang Haoshan at tumingin sa likod. Nakakita siya ng isang anino na bahagyang totoo at bahagyang hindi. Diretso itong mabilis na bumangga sa kanyang noo. Mabilis itong bumangga at pumasok sa kanyang gitnang noo. Pagkatapos, si Wang Haoshan ay tila nawala ng kaluluwa. Ang kanyang mga pupil ay panandaliang nagkalat. Nakita ang tanawin sa kanyang harapan. Gamitin ni Liran ang pagkakataon upang makawala mula sa palad ni Wang Haoshan. Agad siyang lumipad pabalik sa distansya ng ilang metro. Mabilis na isang dalaga na nakaputi, na hindi niya alam kung kailan siya lumitaw sa kanyang tabi. Sa kanyang kanang kamay, hawak pa ang isang puting lumang payong. Nang makita ang bahagyang maputlang mukha na ito, biglang naguluhan si Liran. Medyo may sakit si Bailiner. Bahagyang umakyat ang isang kurba sa kanyang mukha. Tiyan, hindi kita nakita ng matagal, Tio Li. Paano ka nakalabas mula sa ospital? Hindi ba't sinabi ni Ginoong Bai na may cancer ka? Umiti si Bailiner ng maganda. Ganap na akong ginamot ng malaking tao sa aking cancer. Ngayon, isa tayong uri ng tao. Ako ay Sequence 002. Misteryosong payong. Agad na tumingin si Liran sa mga mata ni Bailiner na puno ng komplikasyon. Maaaring uminom din si Bailiner ng gamot na nagiging halimaw. Noong siya ay umalis sa ikasyam na bilangguan, pinahintulutan ang kanyang mabuting kaibigan na si Baishan. Panandali ang pumalit upang alagaan ka. Maaaring sa panahong ito, upang gamutin ang cancer ni Bailiner, pinainom ni Baishan ang kanyang anak na babae ng ganitong gamot. Pagkatapos, malalim na bumuntong hininga si Liran. Hindi rin niya alam kung ito ba ay makakaligtas. Si Bailiner o nakasama ang kanyang kapwa. Sa katunayan, ang presyo ng pagkuha ng kapangyarihan ay magiging isang halimaw na hindi tao at hindi rin nakakatakot. Nang marinig ang buntong hiningang ito, ang mga mata ni Bailiner ay biglang naging tahimik. Sa halip na maghintay sa kama ng ospital para sa pagdating ng kamatayan, mas gusto kong magbayad ng kaunting halaga na ito, kapalit ng kalayaan na makalabas ng silid. Si Liran ay nakinig sa mga salitang ito at napangiti ng may pagpapalaya. Tama ka, kung hindi dahil sa taong iyon. Malamang na wala akong kakayahan na makaganti sa aking asawa at mga anak. Sa puntong ito, si Bailiner ay muli naging kasing lamig ng isang kalaliman. Mag-usap tayo mamaya. Gumising na ang taong iyon. Aayusin ko na siya. At talagang, ang mga pupil ni Wang Haoshan ay unti-unting bumalik sa buhay. Ang nag-aapoy na apoy sa kanyang katawan ay muling sumiklab. Pagkatapos, si Bailiner ay humakbang pasulong. Ang puting papel na payong na mukhang mahina ay itinaas sa kanyang itaas. Sa susunod na sandali, ang kamay ni Bailiner ay umiikot. Ang dalisay na puting payong ay biglang bumuka sa pagitan ng langit at lupa. Ang ilalim ng payong na papel ay nagsimulang dumaloy. Isang agos ng madilim at malapot na likido. Sa madaling panahon, ang kanyang buong puting palda ay mabilis na nangulay ng itim. Nang muling binuksan ni Bailiner ang kanyang mga mata, ang itim na mga pupil ay naging kulay pulang-pula na. Isang daloy ng malamig na hangin ang humaplos. Si Bailiner ay dahan-dahang umangat sa kalangitan ng gabi. Tinitingnan ng may pangaasar si Wang Haoshan na may nakalundong mukha. Nakatayo sa hangin. Ikaw ay nasa level peak. Agad na nagulat si Wang Haoshan. Walang natirang yabang tulad ng dati. Kahit anong halimaw o may mga espesyal na kakayahan. Basta't makakaya nilang tumayo sa hangin. Iyan ay hindi bababa sa antas ng level peak. Si Wang Haoshan ay natatakot na pawisan. Ngayon, gusto niya lamang tumakas. Sa huli, maari pang mabuhay ang anak. Ngunit kung ang tatay ay wala na, talagang wala ng kapalit. Sayang, paano naman si Bailiner natutuparin ang kanyang nais? Nakita na hawak niya ang puting papel na payong at dahan-dahan itong inikot. Daan-daang misteryosong domain. Buksan. Isang malambing na sigaw. Isang pintuan na naglalabas ng itim na misteryosong aura ay biglang bumagsak mula sa langit. Bago pa makapag-react si Wang Haoshan, 6 na chain na kalahating totoo at kalahating hindi ay biglang sumulpot mula sa misteryosong pintuan. Masigasig na bumuhos patungo sa kanya. Nakikita na malapit na siyang mastab ng 6 na pangkawit. Si Wang Haoshan ay masigasig na nag-activate ng kanyang kakaibang kapangyarihan. Gayunpaman, ang lahat ng pagtutol na ito ay walang kabuluhan. Dahil ang pag-attack ni Bailiner ay hindi naman katawan kundi kaluluwa.
Nakita na ang pilak na pangkawit ay may dalang chain. Si Qi ay pumasok sa katawan ni Wang Haoshan. Sa loob lamang ng ilang sandali, sa dulo ng 6 na kadena, nakasabit ang nababaliw na nagwawalang kaluluwa ni Wang Haoshan. Si Bailiner ay nagtipo ng kanyang lilan na payong at dahan-dahang bumalik sa kanyang dating pwesto. Sa isang galaw ng kanyang kaliwang kamay, ang patuloy na humahagulgol na kaluluwa ay naipadala sa harap ni Liran. Tiyuhin Li, ito ay para sa'yo. Ano ang silbi nito sa akin? Habang tinitingnan ang kaluluwa na iniabot, si Liran ay naguluhan ng kaunti. Sabi ng matanda, maaari tayong maging kakaiba. Sa pamamagitan ng pagpatay sa mga may natatanging kakayahan upang mapahusay ang lakas. Tiyuhin Li, kung sakaling isisipsip mo ang kaluluwa ng taong ito, dapat ay makaka-breakthrough ka sa Li level. Ngumiti si Bailiner at sinabi, kung hindi ka makababa, maaari ko ring gawing bola siya. Nang marinig iyon, si Liran ay humina ng malalim. Salamat, Liner. Dahil naging kakaiba na tayo, kaya't hindi na natin kailangan alalahanin ang mga ito. Sabay-sabay na naghiwa-hiwalay ang kanyang ulo sa 5 bahagi. Isang subo, nilunok niya ang kanyang kaluluwa. Pagkatapos ng maikling pagsipsip, tanging para sa level na kakaiba, unti-unting kumalat ang presensya mula kay Liran. Pagkalipas ng ilang segundo, natuklasan niyang maganda. Ang kanyang naputol na braso ay tila nagsimula ng bumalik sa dati ng napakabilis. Samantala, ikaw sa ika-9 na piitan, nakakuha rin ng abiso mula sa sistema. Kakaibang serye 001, nagtagumpay ang goal sa level. Binabati kita. Nakakuha ka ng premium material pack 1. Na-unlock na ang bagong maaaring ipagpalit na kakayahan. Muling pagbuo, kumonsumo ng kapangyarihang espiritu. Mabilis na ibalik ang nawawalang bahagi ng katawan. Kailangan ng 50 creation points. Pagkatapos na humigit kumulang 30 segundo, ang braso ni Liran na dati ay naalis na buo, ay ganap nang bumalik sa dati. Tumingin si Liran kay Bailiner at hindi napigilan ang paggiling habang ngumiti. Buti na lang at hindi ka kasing lasing gaya ko. Kahit nagiging kakaiba, ang ganda pa rin. Si Bailiner na hindi pa nagiging kakaiba ay namula. Huwag nang gawing biro si Liner, Uncle Lee. May mga bagay pa tayong dapat gawin. Sinabi ng matanda na huwag na tayong bumalik sa panahong ito. Ang susunod nating misyon ay sirain ang Jiangnan Extraordinary Ability Association at lubos na kontrolin ang buong Jiangnan. Narinig ko ang iyong plano. Si Liran ay agad na nakuha ng napakalaking ambisyon na ito. Ngunit sa kabila ng pagkagulat, tumingin siya sa sarili at kay Bailiner at nagtanong. Sirain ang Jiangnan Extraordinary Ability Association. Hindi ba't hindi lamang tayo dalawa? Huwag mag-alala, ang matanda ay naghandog sa atin ng tulong. Si Bailiner ay bahagyang ngumiti. At biglang may lumitaw na isang lalagyan ng madilim na purpurang likido sa kanyang kamay. Nakita ang pamilyar na bagay na ito. Si Liran ay napatitig. Ito ay bagong likido. Si Bailiner ay bahagyang tumango. Sinabi ng nakatataas na tao, hayaan nating makahanap tayo ng isang tao na iinumin ito. Ang taong iyon ang magiging bagong kasama natin. Nang marinig ang kahilingang ito, ang sulok ng mata ni Liran ay bahagyang kumurap. Saan tayo hahanap ng ganitong tao? Habang siya ay naguguluhan tungkol dito, isang matatag na boses ang biglang umabot mula sa likod ng dalawa. Maaari ba akong sumubok? Isang magandang babae na may taas na halos 1 metro at 7, na mukhang medyo malamig ang hitsura ang lumabas. Mga Ginoo, ako si Muwan. Ako ang mayari ng bar na ito. Nakita mo ang mga nangyari kanina. Malamig ang tono ni Bailiner. Para bang may malamig na liwanag sa kanyang mga mata. Nakita ito ni Muwan at pinigilan ang sarili, tumango siya. Lanan, nakatago lang ako sa bar. Hawak ni Bailiner ang maitim na purpurang likido at inalog ito sa kanyang kamay. Gusto mo bang uminom ng bagay na ito? Hindi ka ba natatakot na magiging katulad natin na hindi tao, hindi bagay? Narinig ang salitang ito. Palaging nakayuko si Muwan, bigla siyang umangat ng kanyang ulo. Nagtagpo ang kanilang matatag na tingin ni Bailiner. Uminom ng bagay na ito mula sa bote. Kung maaari akong maging kasing lakas ninyo, kaya't inumin ko, sa mga poko ng mata ng isa't isa. Nakita ni Bailiner ang isang pangangailangan na katulad ng sa kanya noon. Ngunit ang kanyang pangangailangan ay kalayaan. Samantalang hindi alam kung ano ang nais ni Muwan. Nang maisip ito, inihagis ni Bailiner ang bote na may kulay ube, ng likido ng mainat sa kabila. Kung gusto mong uminom, uminom ka. Kahit sino ang uminom, walang pagkakaiba. Mas madali na rin para sa akin na hindi na maghanap. Nagkaroon ng sandaling saya sa mga mata ni Muwan. Pagkatapos, maingat niyang tinanggap ang kakaibang likido. Pagkatapos, walang pag-aalinlangan na binuksan niya ang takip ng test tube. Itinaas ang kanyang ulo at uminom ng purong likido na kulay ube. Biglang tumili si Muwan sa matinding sakit. Ang buong katawan ay biglang bumagsak sa lupa. Siya ay nakaluhod na nakaharap sa lupa. Ang iba't ibang bahagi ng katawan ay patuloy na nanginginig ng matindi. Bigla, ang likod ni Muwan ay dahan-dahang lumalaki. Lumabas ng 8 nakakatakot na mga paa ng gagamba. Ang puting mga sinulid mula sa mga paa ng gagamba. Nagsimulang kumalat sa iba't ibang bahagi ng katawan ni Muwan. Ang tunog ng mga buto na nag-uusap. Tumagal ito ng halos kalahating oras. Sa pagkakataong ito, biglang itinaas ni Muwan ang kanyang ulo. Ipinakita ang isang kakaibang mukha na may 6 na mata. Sa panahong ito, ika-9 na bilangguan ng Kanglan. Kakaibang serye 003 ng Reyna ng Gagamba. Matagumpay na naitala sa kakaibang talaan. Binabati ang host sa paglikha ng level na kakaibang serye.
Gantimpala, Premium Material Package 1. Mahusay na Material Package 2. Mga puntos ng paglikha 100. Kakayahang maduplicate. Pagsusuri ng panganib. Mabilis na pagpaparami. Neurotoxin. Nakasandal ka sa pader ng selda. Inilabas mo ang kakayahang makaramdam ng panganib ng reyna ng gagamba. Isang pag-iisip lamang, at pinalitan mo ang kakayahang ito. Serye 000 Diyos ng paglikha. Pangalan, Nanshan. Antas, wala. Kakayahan, imunidad sa mga nakamamatay na sugat. Paghahalata ng panganib. Punto ng paglikha ng bagay, 353. Set ng mga dekalidad na materyales, 2. Sa katunayan, maaari mong ipagpatuloy ang kakaibang antas ng realm. Ang dahilan kung bakit walang kilos, ay dahil ang simpleng level na rurok, ay hindi pa makakalabas mula sa pinakamahigpit na kulungan ng mga esper ng buong imperyo. Sa halip, madali kang matutuklasan ng mas mataas na antas na esper. Sa oras na yon, magiging gaya ito ng pagnanakaw ng manok na hindi natupad. Kasabay nito, sa ilalim ng Jiangnan Esper Association, si Muwan ay nakabahang gamit ang 8 buhok ng gagamba sa itaas ng kanal. Sa pamamagitan ng pagkakaalam ng gagamba, malinaw niyang maaarok ang kabuuan ng bilang at kakayahan ng mga esper sa loob ng gusali. Sa level, may kabuuang 5 tao. Ang pinakamalakas ay ang pangulo na nasa level peak. May natitirang isang pangalawang pangulo at 3 mga tagapangasiwa. Nakikinig sa impormasyong ibinigay ng tanggapan niya. Nakikinig sa impormasyong ibinigay ni Muwan. Si Bailiner ay bahagyang nalulumbay sa pag-iisip. Sa pagkakataong ito, kailangan natin kumilos ng mabilis. Kayo dalawa, ayusin ang 3 tagapangasiwa. Tungkol sa natitirang 2 tao, ipasa mo sa akin. Ang natitirang mga pangkat ng mga insekto ng reyna ng gagamba ay ibinibigay sa iyo. Sabi ng Ginoo, walang dapat itira. Si Muwan ay diniladilaan ang kanyang mga labi. Nagpakita siya ng isang kakaibang ngiti sa kanyang mukha. Kasabay ng bahagyang paggalaw ng 8 mga sibat ng gagamba. Ang napakaputing sinulid ng gagamba ay sumabog ng mabangis. Mabilis na humabi sa sulok ng kisam. Isang napakalaking oblong na sinulid na bao. Hindi nagtagal, isa-isa silang may dalang madilim na berde na lason. Ang mga maliliit na gagamba na kasing laki ng palad ay sumugod palabas matapos muyain ang sinulid na bao. Sa madaling panahon, ang mga maliliit na gagamba ay kumalat sa buong madilim na kanal. Ay talagang napakarami, umaabot ng 10,000. Sa opisina ng Pangulo, si Liu Haiking ay kasalukuyang nagtatrabaho sa software hardening project kasama ang kanyang sekretarya. Pagkatapos ng 2 minuto at kalahati, ang bumigat na katawan ni Liu Haiking ay biglang nayanig. Siya ay tuluyang nanghina. Ang babae ay nakatalikod kay Liu Haiking. Matapos ayusin ang magulong mga damit, siya ay nagmamadaling umalis. Nasaan na yung taong si Yang Wusi? Bakit ngayon ay wala ng kagalaw-galaw? Si Liu Haiking ay nakaupo sa leader chair habang humihingal. Ang vice-presidente ay hindi na lumabas mula noong araw na yon nang siya ay nakipagtalo sa inyo. Patuloy siyang nadyensayo sa kanyang silid ng pagsasanay. Sinasabing malapit na siyang makamit ang grade peak. Nang marinig ito, ang mga mata ni Liu Haiking ay agad nagliyab. Nagliyab ito ng matinding pananabik at inggit. Siya ay halos 60 taon na, ngunit nasa grade peak pa rin. Tila wala na siyang pag-asa na makamit ang grade sa buhay na ito. Pero si Yang Wusi ay hindi pa umabot sa 30 taon. At halos pantay na siya sa akin. Ang paglipas sa sarili ay usaping oras lang. Sa isang pag-iisip nito, ang puso ni Liu Haiking ay napuno ng mga ulap. Agad na nagkaroon ng kaunting pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Akala niya talaga na ang posisyon ng vice-presidente ay para sa kanya na magbakasyon dito. Pumunta at ipalabas si Yang Wusi agad. Sabihin mo na may problema sa panig ni Wang Haoshan. Hayaan siyang pumunta roon at mabilis na lutasin ito. Ngunit sa oras na binuksan ni Sekretaryo He ang pinto ng opisina, isang malaking gagamba na may ulo ang nakasabit sa harap ng pinto. Isang malakas na tunog. Ang toxin pouch na kasing laki ng 2 kamao ay biglang sumabog. Sa loob lamang ng 2 segundo, ang kanyang katawan ay tuluyang nakurod at naging isang uling. Nang makita ang ganitong biglaang tanawin, nagbago ang mukha ni Liu Haiking. Agad siyang nagmadaling lumabas ng opisina. Nakita ang napakaraming mga gagamba na nakakalat sa bawat sulok ng samahan. Ang madilim na berdeng lason ay hindi lamang pumatay sa mga may kapangyarihan. Agad na makakapinsala ito sa buong gusali na puno ng butas. Pagkatapos, mabilis siyang umangat sa gitna ng hangin. Anong uri ng maliit na tao ang naglakas loob na umatake sa aking asosasyon ng mga may kakayahan? Lumabas ka rito. Si Bailiner ay parang naglalakad lang ng walang pakialam. Ang presensya ng level peak ay biglang bumuhos. Lumipad din siya patungo sa tuktok ng buong gusali ng asosasyon ng mga may kakayahan. Agad na nagalit si Liu Haiking sa loob ng kanyang puso. Kailan nagkaroon ng pangalawa sa Jiangnan? Isang level peak na may mataas na ranggo. Wala nang oras para mag-isip, sumigaw siya ng galit sa likuran. May malakas na kaaway na umaatake. Lahat ng level na may kakayahan sa asosasyon, lumabas kayo at humarap sa laban. Habang nagsasalita, may nakita siyang isang figura na may hawak na isang mahabang pangsigaw na tumalon sa bubong. Si Yang Wusi, bakit ikaw lang ang nandito? Nasaan ang iba? Si Yang Wusi ay tumingin kay Liu Haiking nang may pagdududa. May 2 pang level sa ibaba. Wala nang oras ang 3 para asikasuhin ito. Ano? May 2 pang nandoon. Nang marinig ito, nagulat si Liu Haiking. Tumingin sa takot na itsura ni Liu Haiking.
Nagpakita ng pang-uyam si Yang Wusi sa kanyang mukha. Kung natatakot ka, umuwi ka na lang at magpakatago. Ako na lang ang bahala dito. Agad na tumaas ang galit ni Liu Haiqing. Pero nang umabot na sa kanyang bibig ang mga salita, hindi niya alam kung paano murahin. Pagkatapos, nagpatuloy siyang nagbigay ng utos na walang kahihiyan. Sabay-sabay tayong umatake at tapusin ang taong ito. Kung patatagilid natin ito, mas magiging malaki ang ating pagkawala. Nang mamasid, nag-rolling eyes si Yang Wusi. Ipinagpag ang hawak na mahabang baril. Ang talim ng baril ay agad na nakatarget kay Bai Liner. Siya ay isang may kakayahang metal. Samantalang si Liu Haiqing ay may kakayahang kahoy. Ang mayaman ay may kapangyarihang pumatay. Sa usaping lakas sa laban, siya ay mas malakas pa kaysa kay Yi. Ang pinakamataas na antas na si Liu Haiqing. Tumingin sa dalawang tao na handang-handa na. Unti-unting bumukas ang puting payong na papel sa kamay ni Bai Liner. Sa susunod na sandali, ang madilim na parang tinta ay muling bumulot sa kanyang buong katawan. Biglang nagkaroon ng itim na ulap na umiikot sa ere. Harangin ang paningin ng lahat. Ang malambing na tawa ni Bai Liner ay umabot mula sa lahat ng direksyon. Nawalan ng kakayahan si Yang Wu at sinatukuyin ang kanyang lokasyon. Sa unang pagkakataon na humarap sa ganitong kakaibang paraan, si Liu Haiqing ay mabilis na nawala ng pasensya. Isang puno na may diametro na ilang dosenang milya. Agad na umusbong mula sa bubong. Ang lumang puno na may daan-daang sanga ay may mga sanga na parang bakal na nagwawagayway sa paligid. Umaasa sa malaking saklaw ng atake. Matukoy ang lokasyon ni Bai Liner. Gayunpaman, lahat ng ito ay walang kabuluhan. Pagkalipas ng ilang segundo, ang itim na ulap ay patuloy na bumabalot sa buong bubong. Sa lalong madaling panahon, ang dalawang tao sa gitna ng labanan. Bigla na lang siyang nakaramdam ng pagkahilo. Nang muli siyang makabalik sa kanyang katinuan. Ang orihinal na makapal na usok na itim ay nawala na. At ang lugar na kanilang kinalalagyan ngayon, ay mula sa bubong ay narating na. Isang hindi kilalang banyagang lugar. Tumingin si Yang Wusi sa gray na kapatagan sa kanyang mga paa. Sa kanyang puso ay umusbong na ang naggangalit na alon. Maliwanag na ito ay hindi na ang kanilang dating mundo. Sa hangin dito, patuloy na nang inibabaw ang amoy ng pagkabulok at kamatayan. Maligayang pagdating sa aking mahiwagang lugar. Si Bai Liner ay nakasuot ng maitim na damit. Pumasok siya sa paningin ng dalawa. Ang tanging paraan upang makaalis dito ay si siya sa nako. Gustong subukan ng dalawa. Nakita ang maliwanag na pagsubok na ito. Na-prank na ako noon pa. Ang daming Liu Haiqing ay hindi na nakapagpigil. Ang presensya ng level peak ay sumabog. Tahasang itinuro niya si Bai Liner ng may galit na tinig. Hindi ko alintana kung sino ka man. Nang maglakas loob kang hamakin ang kapangyarihan ng aming samahan ng mga tagapagtaguyod. Ngayon, tiyak na ikaw ay mamamatay. Libingan ng King Lin, kasabay ng isang matinding sigaw. Isang mabilis na sumigaw ng mga mataas at malalakas na puno. Sa loob lamang ng ilang segundo, sa paligid ni Liu Haiqing, ang kulayabo sa loob ng ilang milya. Ang kapatagan ay napalitan na ng berde. Nakita niyang napakadali niyang nakapagbuo ng maliit na gubat. Ang tensyon sa puso ni Liu Haiqing ay biglang humupa. Sa pagkakaroon ng gubat na ito, siya ay maaaring umatake o matras. Halos wala na siyang talo. Bigla na lamang isang utos. Napakaraming puno ang sabay-sabay na naglabas ng berdeng liwanag, na nagtipon sa itaas ng ulo ni Bai Liner na naging isang kabaong. Ang takip ng kahoy na kabaong ay biglang nahampas. Ang natitirang kabaong ay diretsong bumagsak kay Bai Liner. Ang mga mata ni Bai Liner ay parang tinitingnan ang isang tanga. Dito, ang lugar ng mga kababalaghan ay nilipol ang lahat ng buhay. Maisip na magtanim ng puno sa ibabaw ng mga patay. Talagang isa siyang henyo. Talaga nga, hindi nagtagal ang kasiyahan ni Liu Haiqing. Ang kulay ng berdeng gubat na yon, dahan-dahan nang nagiging madilim ang mga ito nang walang dahilan. Kasabay nito, ang dating nakatutok kay Bai Liner. Ang papalapit na kabaong ay nabawasan din ang lakas ng puwersa. Siya ay bahagyang nagwagayway ng kanyang payong na papel. Yung oras na ang dating hindi mapigilang kabaong, agad na nahagis palayo. Susunod, hayaan akong maayos na salubungin ang dalawang mahalagang bisita. Si Bai Liner ay bahagyang tumawa ng may kamay sa kanyang bibig. Sa susunod na sandali, napakaraming kababalaghan. Ang mga kaluluwa ay biglang lumitaw sa ibabaw ng kapatagan. Simulang sabay-sabay na tumulak patungo sa posisyon nila Yang Wusi. Kinokontrol ni Liu Haiqing ang gubat sa ilalim ng kanyang mga paa. Agad na naghagis ng maraming matutulis na kawayan. Ngunit ang mga kahoy na pangsaksak na ito ay diretsong tumagos sa katawan ng mga espiritu. Hindi ito nakapagsanhi ng kahit kaunting pinsala. Agad na napansin ni Yang Wusi ang mga palatandaan. Ang mga bagay na ito ay immune sa pisikal na pinsala. Gamit ang mahika, kahit na si Liu Haiqing ay hindi masaya sa loob niya. Ngunit para sa kanyang buhay, sumusunod pa rin siya. Tila sa ilalim ng atake ng mahika. Kaagad na naglaho ang espiritu. Ngunit ang dami ng mga espiritu ay sobrang dami na hindi ito kayang patayin. At sa lugar na ito ng espiritu, wala silang anumang paraan upang magdagdag ng espiritual na lakas. Kung ganito ang mangyayari, balang araw, ang dalawang tao ay mauubos at mamamatay dahil sa kakulangan ng espiritual na lakas. Matapos mag-isip ng sandali, matatag na sinabi ni Yang Wusi kay Liu Haiqing, "Harangan mo ang mga espiritu na ito. Pupunta ako upang patayin ang kanyang katawan." Agad niyang itinuro ang dulo ng kanyang baril kay Bai Liner. Bigla siyang sumipa sa lupa. Parang isang bala na tuwid na tumakas sa kalangitan. Muli na namang nagsalpukan. Hawak ni Bai Liner ang puting payong para harangin.
Ang kanyang braso ay dumanas ng pamamanhid, kahit na hindi pa ito sapat upang maging banta sa kanya. Ngunit dahil kailangan niyang mag-focus sa pakikipaglaban kay Liu Haiqing, ang dalawa ay sabay na nagtutulungan. Pagkatapos ng 2 minuto at kalahati, si Yang Wuxi ay may mga maliliit na patak ng pawis sa kanyang noo. Samantalang si Bailiner ay tila laging may masaya at maginhawang anyo. Para bang walang pressure kahit na nag-iisa siyang humaharap sa dalawa. Yang Wuxi, okay ka na ba? Hindi ko na kayang maghintay. Narinig ang sigaw sa ibaba. Biglang bumigat ang puso ni Yang Wuxi. Tumingin siya pababa. Sa oras na ito, ang kagubatan ni Liu Haiqing. Ngayon ay may natitirang 5 o 6 na puno sa paligid. Samantalang ang mga nakakatakot na kaluluwa ay tila walang katapusan. Patuloy na umaagos patungo kay Liu Haiqing. Si Liu Haiqing ay biglang natakot at umiyak ng mas malakas. Sumigaw na parang wala ng bukas kay Yang Wuxi. Yang Wuxi, tulungan mo ako, mabilis. Ngunit habang tinitingnan ang nakangiting si Bailiner sa kanyang harapan, si Yang Wuxi ay nagpakita ng isang mapait na ngiti. Paano naman papayagan ng kabilang panig na madali siyang makapunta upang iligtas ang tao? Nang makita si Yang Wuxi na nananatiling nakatayo sa kanyang pwesto, walang kahit kaunting balak na tulungan siya. Agad siyang nagpanik. Yang Wuxi, ako ang iyong superior. Kaya mo bang hindi ako tulungan? Pagkatapos, sa gitna ng mga sigaw na puno ng sakit, si Liu Haiqing ay agad na nilamon ng maraming masamang kaluluwa. Nang panahong iyon, biglang umiti ng kakaiba si Bailiner, licking her red lips with her tongue. Sa isang galaw ng kanyang kamay, nahawakan niya ang kaluluwa ni Liu Haiqing. Sa ilalim ng matinding pagtingin ni Yang Wuxi, si Bailiner ay biglang hinilang. Isinalarawan ang kalahating transparent na kaluluwa sa loob, kasabay ng isang tunog ng paglunok. Bahagyang ipinikit ni Bailiner ang kanyang magagandang mata. Agad na kumulot ang kanyang labi sa isang ngiti ng kasiyahan. Nang muli siyang magbukas ng mata, isang puwersa na mas malakas kumpara sa nauna. 10 beses na lakas ang biglang sumabog. Umabot sa buong lugar ng kapangyarihan. Magsimula sa antas deng. Ang katawan ni Yang Wuxi ay parang isang basag na bayong. Agad na nahagis palayo. Kapag nakalusot na sa antas ang pagbabago ng lakas ay maaring ilarawan ng parang nagbago ang mundo. Kung dati ay may pagkakataon si Yang Wuxi na makatitig ng ilang atake, ngayon, madali na lang siyang mapapatay ni Bailiner. Parang pinipisil lang ang isang langgam. Alam din ni Yang Wuxi ang agwat sa pagitan nilang dalawa. Matagal na panahon, huminga siya ng malalim. Hindi ako nagsisisi sa pagkamatay sa iyong mga kamay. Ngunit nais kong malaman kung sino kayo talaga. Sabi ni Bailiner na may ngiti sa kanyang mukha. Hindi mo ba ito nakita? Matagal na tayong hindi tao. Kahit na may hinala na ako sa puso. Ngunit ang mga pupils ni Yang Wuxi ay hindi mapigilang lumagabog. Bakit kayo nagbago ng ganito? Batay sa paraan ng pag-atake. Para kayong nakakuha ng kapangyarihang ito. Para bang biglang nakuha ang kapangyarihang ito? Si Bailiner ay hindi naman bobo. Paano mo may papahayag ang ganitong bagay? Wala na akong maidadagdag dito. Nagmamadali ako, pag-usapan natin ito sa susunod na buhay. Pagkatapos ay dahan-dahan niyang iniunat ang kanyang kamay. Mula sa kawalang hanggan, dahan-dahan niyang hinawakan si Yang Wuxi. Sa susunod na sandali, si Yang Wuxi ay tila isang hindi nakikitang kamay ang humahawak sa kanyang leg. Dahan-dahan siyang itinataas sa hangin. Si Yang Wuxi ay buong lakas na lumalaban. Ngunit sa harap ng antas na makapangyarihan, ang lakas na yon ay tila walang kabuluhan. Sa ganitong kritikal na oras, biglang may isang napakalakas na pag-atake. Ang tunog ng telepono sa atmosfera ay umalingaw-ngaw. Ang sulok ng mata ni Bailiner ay bahagyang kumurap. Bigla niyang itinapon si Yang Wuxi sa lupa. Sa galit, kumuha siya ng telepono. Pero nang makita ang pangalan ng tumatawag, agad na nawala ang kanyang galit. Halo, anong nangyari, Dad? Mukhang nagmamadali ang nasa kabilang linya. Matapos magsalita ng isang pangungusap, agad niyang pinutol ang tawag. Inilagay ni Bailiner ang telepono. Sa ilalim ng nagulat na tingin ni Yang Wuxi, isang galaw ng kamay ang nagtanggal sa kakaibang lugar. Mula ngayon, agad kang umalis sa Jiangnan. Huwag nang tumapak pa kahit isang hakbang. Hindi mo ako papatayin. Si Yang Wuxi ay naguluhan, ang mukha ay puno ng hindi makapaniwala. Nang marinig ito, halos napatawa si Bailiner sa galit. Gusto mo talagang mamatay? Sa ganitong sitwasyon, hindi na naglakas loob si Yang Wuxi na magsalita pa. Mabilis siyang umalis patungo sa hangganan ng Jiangnan. Ika-9 na bilangguan ng imperial na lungsod. Pinagmamasdan mo ang likod ni Yang Wuxi na umaalis, ang iyong tingin ay malalim. Si Yang Wuxi ay pinakawalan mo sa utos mo. Dahil kilala mo ang kapatid ni Yang Wuxi. Ang pangalan ng kapatid ni Yang Wuxi ay si Yang Wenjian. Isa siya sa mga miyembro ng dati mong paranormal na pangkat. Sa huling laban, para protektahan ka, si Yang Wenjian ay nasugatan ng malubha. Kahit na pinilit niyang mapanatili ang kanyang buhay. Pero siya ay naging ganap na walang malay na halaman. Ngunit sa halos 10 taon ng pagsasama, may damdamin ka pa rin para sa mga tapat mong tauhan. Nang nagbabalik tanaw ka sa nakaraan, ang notification ng sistema ay tahimik na umingay. Binabati kita sa pagkumpleto ng beginner growth task. Ang kasalukuyang creation mall ay naaktibo na. Agad kang napasigla. Binuksan mo ang creation mall. Sa loob ng creation mall, tuwing araw, may 6 na kakaibang materyales na nirefresh. Marahil ay swerte ka. Ito ang unang pagkakataon na binuksan mo ang creation mall. Ang sumalubong sa iyong mata ay isang napakabituin na lilang kulay. Isang epikong materyal. Tumaas ang iyong kilay at hindi mo naiwasang magpakita ng kasiyahan.
Kakaibang material, epikong pakpak ng nahulog na anghel. Kailangan ng 200 na puntos ng paglikha. Sumulyap ka sa natitirang mga puntos ng paglikha, walang kahit anong pressure. Dahil sa digmaan na yon, ilang sandali lang ang nakalipas. Ngayon, puno pa rin ang iyong bulsa. Kabuang nakuha mo ang 5 braid na mga may kapangyarihan. Mula sa bawat isa ay 50 puntos ng paglikha. Kasama na ang mga pirapirasong. Ngayon, mayroon kang higit sa 780 na puntos ng paglikha. Hindi ka na nagatubili, agad mong kinuha ang epikong material na ito. Sabay-sabay mong binuksan ang 2 premium material pack sa sistema. Parang isang sugalero, tumawa ka habang pinindot ang synthesis button. Pagkalipas ng ilang segundo, isang bote ng kulay dilaw na ginto at puti ang magkasalungat. Ang likido ay lumitaw sa iyong harapan. Tumingin sa boteng ito ng gamot. Sa totoo lang, alam mo na sa iyong isip ang pinakamahusay na tao na dapat uminom nito. Subalit paano mo dadalhin ang bagay na ito? Palabas ay naging isang problema. Kailangan mo rin ng isang tao na makakapagdala ng bagay para sa akin. Nakaramdam ka sa iyong puso at ibinalik ang iyong tingin sa tindahan ng paglikha. Sa mga oras na ito, may natitirang 5 kakaibang materyales sa tindahan. Isang dekalidad, 3 mahusay, at isang karaniwan. Ang nag-iisang dekalidad na material ay tinatawag na pagsabog ng katawan. Kailangan ng 80 na punto ng paglikha. Huwag nang mag-isip, agad na kunin ang dekalidad. Matapos gawin ang mga ito, binuksan mo ang natitirang 2 pakete ng mahusay na materyales. Nakakuha ng bangkay ng Shadow Crow. Pulbos ng pagukit ng enerhiya. Makalipas ang ilang segundo, ang ikalawang bote ng gamot ay nahulog sa iyong mga kamay. Nag-isip ka, tinawag mo ang White Mountain na palaging nagbabantay sa iyo na pumalit kay Liran. Dahil niligtas mo si Bayliner. Kaya't si Baishan ngayon ay maituturing na sariling tao. Nang makita ka ni Baishan, mainat siyang naglakad patungo sa sulok ng monitor. Tumayo ka at lumakad sa tabi ng pinto ng bilangguan. Sa tulong ng iyong katawan, inabot mo ang gamot. Kailangan kita upang gawin ang isang bagay para sa akin. Inumin mo ang bote na ito. Salamat, malaking. Agad na lumitaw ang kulay ng sorpresa sa mukha ni Baishan. Diretsong inalis niya ang takip at ibinuhos ang nilalaman ng tubo sa kanyang bibig. Ang sakit ng nakakabiglang pagbabago ng katawan ay nananatiling pareho. Ngunit si Baishan ay pinilit na tiisin ito sa tulong ng kanyang kalooban. Matinding hindi siya naglabas ng kahit anong tunog. Pagkalipas ng ilang segundo, ang katawan ni Baishan ay biglang nanginginig. Sa susunod na sandali, ang kanyang buong katawan ay napapalibutan ng maitim na balahibo. Nang ang mga pakpak na ito ay dahan-dahang bumukas. Ang mga tampok sa mukha ni Baishan ay nagbago na. Naging anyo ng isang mata na puppeteer. Kasabay nito, isang itim na uwak. Ang uwak ay dumapo sa kanyang balikat. Parang may pagkatao na labis ang pagkagalaw ng kanyang ekspresyon. Ang totoo palang si Baishan ay naging iyon uwak, at ang dati niyang katawang tao ay napalitan na ng puppeteer na iyon. Kapag natapos na ang lahat ng pagbabagong ito, ang iyong sistema ay sa wakas nagbigay ng reaksyon. Natapos na ang paglikha. Pakiusap, pangalanan ng host ang kakaibang serye 004. Nakatingin sa mahiwagang tanawin sa harap. Ninamnam mo ang iyong panga at sinabi, tawagin na lang itong uwak. Mahiwagang serye 004 uwak. Matagumpay nang naitala sa mahiwagang tala. Binabati ang mayari sa paglikha ng biglas mahiwagang serye. Gantimpalang dekalidad na material na pakete 1. Mahusay na material na pakete 2. Mga puntos sa paglikha 100. Paunang antas E-class gitna. Kayang kopyahin na kakayahan. Tawag ng uwak ng anino. Kapalit na uwak ng anino. Pagpigil ng hininga. Pagkatapos tingnan ang detalyadong pagsusuri ng kakayahan. Napansin mo na ang tawag ng uwak ng anino at ang uwak. Ang kapalit ay talagang 2 magkasanib na kakayahan. Ang una ay nagdadala ng uwak ng anino. Ang huli ay maaaring humiram ng uwak ng anino upang maging tao. Ibig sabihin, kung papalitan mo ang 2 kakayahang ito, agad kang makakalabas sa bilangguan na ito. Ngunit narito ka sa kabisera ng imperyo. Ito ang punong himpilan ng samahan ng mga may kakayahang iba. Maraming malalakas na tao ang nakatago sa lungsod na ito. Kung makatakas ka, makikita ito ng iba bilang pagkakataon. Tuluyan mong mapapahinto ang iyong sarili. Sa halip na isipin ang mga hindi makatotohanang bagay na ito, mas mabuti pang ipasa ang gamot na bilang 5 ng mas maaga. Habang ang iyong isipan ay naguguluhan, si Baishan ay bumalik na sa dati niyang anyo. Ramdam ang lakas na dumadaloy sa kanyang katawan. Una, siya ay nagulat at pagkatapos ay nagkaroon ng higit pang paggalang sa iyo. Ramdam ang nag-aapoy na tingin. Inihagis mo ang isa pang bote na may kulay pilak sa iyong kamay. Sa direksyon ni Baishan, kunin ang boteng ito ng gamot. Pumunta sa Demon City at hanapin ang isang tao upang inumin ito. Huwag magalala, Ginoo. Bumaba ang ulo ni Baishan at tahimik na nagsalita. Pagkatapos, isang Shadow Crow ang lumitaw sa kanyang balikat. Unti-unting nagkaroon ng liwanag ang kanyang mga mata. Ang katawan ni Baishan ay tila walang pagbabago. Pero sa katotohanan, ito ay napalitan ng isang puppet. Si Baishan na naging uwak ay kinuha ang gamot na bilang 5. Lumipad siya patungo sa langit sa labas ng 9 na bilangguan. Dahil sa kakayahan ng pagliit ng presensya, wala siyang anumang pagbabago ng presensya. Katulad ng isang karaniwang uwak, samantalang ang punong tanggapan ng samahan ng mga may kakayahan sa imperyo. Pangulo, hindi maganda. Nalaglag na ang malaking gulo. Isang nagmamadaling boses ang umabot mula sa labas ng opisina.
Nabigla si Lin Longqian na natutulog ng bigla. Nang marinig ang mga salitang ito, nagtanong siya ng may seryosong mukha. Ano ba talaga ang nangyayari? Ang dumating ay dahan-dahang nagsalita. Hindi na kami makakontak sa samahan ng mga may kakayahan sa Jiangnan. Kung walang hindi inaasahang pangyayari, dapat ay nawasak na sila. Nagsimula ito sa isang malakas na pagsabog. Agad na naghatid ito kay Lin Longqian ng pagkawala ng antok. Halos tumayo siya mula sa kanyang upuan. Paano mangyayari yon? Sino ang may lakas ng loob na gawin yon? Mga baliw na iyon ang kulto ng mga manunubos. Ang taong nakatayo sa harap ng mesa ng opisina ay agad na umiiwas ng ulo. Itinanggi ang mga sinabi ni Lin Longqian. Hindi ito nangyari pagkatapos ng huling pagsalakay namin. Napakalubha ng pagkasawi ng mga taong iyon ng kulto ng mga manunubos. Sa ngayon, nagtatago pa rin sila sa paligid ng Timog Kanlurang Rehiyon upang makabawi. Napalibutan na ng aming mga mata ang buong Timog Kanlurang Rehiyon. Wala ni isa sa kanila ang lumabas. Nagpahinto ang tono niya. Kasunod nito, nagatubiling sinabi. Sa aming pagsisiyasat, ang umatake sa Jiangnan ngayon ay isang hindi kilalang puwersa. Ayon sa mga kalkulasyon, malakas ang grupong ito. Ang labanan ay halos isang panig lamang. Kahit anong balita ay hindi nakalabas. Ngunit ayon sa impormasyon mula sa punong himpilan, may isang espesyal na kakayahan ang nakatakas mula sa Jiangnan. Biglang lumiwanag ang mga mata ni Lin Longqian. Sino? Pangalawang Pangulo ng Jiangnan Abilities Association. Yang Wuxi. Bahagyang umangat ang gilid ng bibig ni Lin Longqian. Nagpakita ng isang malamig na ngiti. Pumunta at ipaalam sa kanya na agad na dumating sa imperyo. Kung susubukan niyang sumuway sa utos, hayaan si Han Xiao na personal na hulihin siya. At tingnan kung paano ang 6 na tagapagbantay. Kung paano nag-training ang kanilang mga koponan. Tingnan kung sino ang may interes. Hayaan silang humawak ng mga bagay sa Jiangnan. Para na ring pagsasanay sa mga bagong sundalo. Nang marinig ito, nagliwanag ang mukha ng tao sa harap ng mesa. Sa wakas, bumagsak ang bato sa aking puso. Ang 6 na tagapangalaga na ito, ay mga malalakas na nakaligtas mula sa malaking labanan noon. Ang kanilang lakas ay hindi bababa sa level. Mula nang magtapos ang panahon ng mga halimaw, at nagsimula ang bagong panahon, ang mga malaking tao na ito ay inatasan na mamuno sa kanilang maliit na koponan. Ang 6 na maliit na koponang ito, ay nag-enjoy sa pinakamataas na paglalaan ng yaman ng buong imperyo. Ito ang pinapangarap ng lahat ng mga may kakayahan. Ito rin ang kinatawa ng pinakamataas na lakas sa buong Kanglan Empire. Kaya nang marinig na mayroong nag-deploy na koponan ng tagapangalaga, alam niyang maayos ang sitwasyon sa Jiangnan. Matalino ang Pangulo. May isang tagapangalaga na tumulong, kaya't walang alalahanin sa Jiangnan. Kaya't ako'y magpapaalam na, hindi ko na kayo guguluhin sa inyong pahinga. Si Lin Longqian ay natutuwa dahil sa mga papuri. Ngunit sa labas, nagkunwari pa rin siyang may hiya. Matapos malito, tila hindi siya nagmamalasakit at nang-wiggle ng kamay. Sa panahong ito, isang tahimik na villa ang nakatayo sa malalayong suburb ng Magic City. Hindi nagtagal ay may isang anino na nahulog mula sa kadiliman. Ito ay matapos ang mga pagsubok na siyang nagbigay daan sa buhay at kamatayang karanasan. Si Yang Wuxi na nagmadali mula sa Jiangnan. Sino ang dumating? Ito ay isang pribadong lugar. Agad na umalis. Isang maliwanag na tinig ang umabot mula sa loob ng villa. Kasabay nito ay may dala ring panganib na amoy. Kung susuriin ng mabuti, maaaring mapansin ang tinig na ito. Ang mayari ay may kakayahan na nasa level na simula. Ako si Mingbo. Lumapit si Yang Wuxi sa pintuan ng villa. Itinaas niya ang kanyang ulo upang ipakita ang kanyang tunay na anyo. Agad na bumukas ang pangunahing pinto ng villa. Isang matandang lalaki na may puting buhok ang mabilis na lumabas. Nakita niya si Yang Wuxi na medyo pagod ang anyo. Agad siyang lumapit upang salubungin siya. Anong nangyari sa iyo, Ginoong Mayari? Bakit kasing lala ng sugat mo? Wala akong anuman. Ibinaba ni Yang Wuxi ang kanyang kamay. Kahit na siya ay maraming alikabok sa katawan, ang kanyang mga pupils ay labis na maliwanag. Nang marinig ang sinabi ni Yang Wuxi, ang puting buhok na matanda ay biglang nagulat. Siya ang tagapangasiwa ng 2 henerasyon ng pamilya Yang. Mula nang itinatag ng lolo ni Yang Wuxi ang pamilyang Yang, siya ay naging katulong ng ama ni Yang Wuxi. Hanggang sa kasalukuyan, halos 50 taon na ang lumipas. Para sa mga kapatid na Yang Wenjian, parang katulad ng kanyang sariling mga anak, tumingin siya sa hitsura ni Yang Wuxi, at sa kaibuturan ng puso ng tagapangasiwa, may naramdaman siyang pagdaramdam. Ilang taon na ang nakalipas. Ang ama ni Yang Wuxi ay namatay dahil sa aksidente. Sa bibig ng isang halimaw, si Yang Wenjian ay nagpasya ring sumunod sa taong iyon. Ito ay nagbigay kay Yang Wuxi na 16 na taong gulang. At siya ay nagdala ng malaking responsibilidad sa pamilyang Yang. Bagamat napakataas ng talento ni Yang Wuxi, kailangan pa rin ng oras upang siya ay umunlad. Ito rin ang dahilan kung bakit siya ay nagpakasipag sa pagsasanay. Hindi siya kailanman tumigil sa pag-asam na makaganti para sa kanyang kapatid na babae. Ang mga kaisipang ito ay muling bumabalik sa isipan ni Yang Wuxi, na nagdulot sa kanya na hindi mapigilan na pisilin ang kanyang kamao. Umunggol si Mingbo. Pagkatapos ay nagsalita siya na nagbukas ng isip ni Yang Wuxi. Mahirap ang pagkakataon na makabalik ka, Panginoon ng tahanan. Tara, tingnan muna natin ang Ginoo. Tahimik si Yang Wuxi. Dahan-dahan siyang sumunod sa mga hakbang ng kanyang kasama. Magkasama silang tumawid sa kalahating estate. Pumasok sila sa pinakamalaking villa sa gitna, sa harapan ng simpleng kama ng may sakit.
Isang malamig at napakagandang mukha ang humarap kay Yang Wusi. Ang tanging kahinaan ay ang mukha na napakaputla, walang kahit anong buhay. Si Yang Wenjian ay nakahiga ng tahimik, tanging ang mahihinang tibok ng puso lamang ang nakakapagpatunay na hindi ito isang bangkay. Unti-unting namumula ang mga mata ni Yang Wusi. Lumingon siya kay Mingbo at pinunasan ang kanyang luha. Tumingin siya kay Yang Wenjian. Nagsalita siya ng pabulong. Sa anumang paraan, mahahanap ko ang paraan upang gamutin ka. Hintayin mo ako. Naaalala ang kanyang mga karanasan sa Jiangnan. Ang liwanag sa mga mata ni Yang Wusi ay lalong naging tiyak. Kahit na may panganib sa buhay, kailangan pa rin niyang bumalik sa Jiangnan upang matuklasan ang katotohanan. Hindi na maaga ang oras, Panginoon ng tahanan. Pagod na pagod ka sa iyong paglalakbay. Magpahinga ka na muna. Nakita ang pagod sa mukha ni Yang Wusi. Ngunit hindi natiis ni Mingbo na hindi magsalita. Dahan-dahang tumango si Yang Wusi. Huling tumingin kay Yang Wenjian. Dahan-dahang lumabas ng silid. Salamat, Mingbo, sa pag-aalaga sa Yang family para sa akin. Ako ay isang hindi karapat-dapat na Panginoon ng tahanan. Naramdaman ni Mingbo ang panginginig sa kanyang katawan. Itinaas ang kanyang ulo. Ngunit natagpuan niyang pumasok na si Yang Wusi sa silid. Hintayin hanggang umalis na ang lahat. Sa dilim, lumipad ang isang mukhang karaniwang uwak. Dumapo ito sa bintana ng silid pagkasakit. Matapos ang isang alon ng itim na ulap, ang anyo ni Baishan ay tahimik na pumasok sa silid. Nakatayo sa harap ng kama ni Yang Wenjian. Isang liko ng kamay, ang bote na puno ng pilak na likido ay agad na lumitaw sa kanyang mga daliri. Gamit ang espiritual na kapangyarihan, kinontrol ang mga labi ni Yang Wenjian na bahagyang bumuka. Binunot ni Baishan ang cork ng test tube. Ibinuhos ang likido ng walang anumang natapon. Marahil ay inaasahan na ang kalaban ay magbubuga ng malalakas na tunog. Matapos gawin ang lahat ng ito, agad na ginamit ni Baishan ang kanyang kakayahan upang i-block ang lahat ng tunog sa paligid. Tulad ng inaasahan, ilang segundo lamang ang lumipas. Nagsimulang mangisay ang katawan ni Yang Wenjian. Sa ilalim ng mga mata ni Baishan, umuungal ang kanyang katawan mula sa muling pagbuo ng mga buto. Unti-unting lumalabas ang mga puting buto mula sa ilalim ng balat ni Yang Wenjian. Ang dami ay maliwanag na lampas na sa normal na tao. Ang orihinal na balat at laman ay nagsimulang mawala at humina sa isang bilis na nakikita ng mata. Hindi aabot sa 10 segundo. Maliban sa pisngi, ang katawan ni Yang Wenjian. Ang laman ay ganap ng napalitan ng napakaraming puting buto. Ang mahabang, napakaitim na buhok na yon. At sa isang iglap, naging nakakakilabot na puti ang buhok niya. Nagsimula ring tumubo ng mga pakpak sa likod ni Yang Wenjian. Ngunit iba ito dahil may 3 pakpak na tumubo sa kanyang likod. At ito rin ay yari sa mataas na densidad na puting buto. Sa ganitong paraan, isang kakaibang anghel na gawa sa buong puting buto ang lumitaw sa harapan ni Baishan. Kasabay nito sa ika-9 na bilangguan ng Imperial City. Nasaksihan mo ang buong proseso ng kakaibang pagbabago ni Yang Wenjian. Natapos ang paglikha ni Kang. Mangyaring pangalanan ng host ang kakaibang serye 005. Sa pagkakataong ito, hindi ka nagatubili. Agad mong sinabi ang pangalan na handa na. Anghel ng Buto. Kakaibang serye 005, Anghel ng Buto. Matagumpay na naitala sa kakaibang talaan. Binabati ang host sa paglikha ng grade na kakaibang serye. Gantimpala, epiko na material na pakete 15. Magandang material na pakete 2. Punto ng paglikha 1,000. Pangalan ng Anghel ng Buto, Yang Wenjian. Paunang antas, grade na rurok. Kayang kopyahin ang kakayahan. Apostol na pagbabago. Galit ng anghel. Banal na kasuotan ng anghel. Kinaroroonan ng mga nawalang anghel. Sa level na rurok ba? Dapat ay madali ka nang makapag-adjust, di ba? May bahagyang kurba sa sulok ng iyong labi. Tara na, handa na ang malaking handa. Di ko alam kung ano ang magiging reaksyon mo sa kanya. Ano ang magiging reaksyon nyo? Sa puntong ito, si Yang Family Villa. Matapos lubos na maabsorb ang enerhiya mula sa gamot, si Yang Wenjian ay wakas na nagbukas ng kanyang mga mata. Ang unang sinabi ng makita ang Baishan ay isang sunod-sunod na malamig na tanong. Sino ka? Bakit mo ako sinagip? Ano ang ibinigay mong inumin sa akin? Sa panahon na siya ay naging vegetable, kahit na hindi siya makagalaw, pero siya ay may alaala pa rin. Kaya niyang maramdaman ang lahat ng nangyayari sa paligid. Ang tao ay nagpaabot sa akin ng isang mensahe para sa iyo. Sabi niya, kapag narinig mo na, mauunawaan mo ang lahat. Mahinahong sinabi ni Baishan ang mensahe na iniwan mo para sa kanya. Xiao Yangzi, ikaw ay tunay na teacher. Pamilyar na pakiramdam ang pumasok sa tainga. Agad na nagpabigla ang katawan ni Yang Wenjian. Siya ay puno ng saya habang iniunat ang kanyang kamay. Bigla siyang humawak sa balikat ni Baishan. Siya ang kapitan. Kilala mo ang kapitan. Isang piraso ng sakit ang lumitaw sa mukha ni Baishan. Ang taong nasa harapan ay may level na lakas. Kahit na ito ay isang hindi sinasadyang dalaw. Pero ito ay talagang nakaapekto sa kanya bilang isang level. Pagkatapos, ang kanyang isip ay bahagyang kumilos. Agad na nagbago ang katawan sa hindi mabilang na uwak na kumalat sa lugar. Kapag ang mga itim na anino ng uwak ay muling nagtipon, ang anyo ni Baishan ay lumitaw na ilang hakbang ang layo. Nang makita ni Yang Wenjian na nakatakas ang tao mula sa kanyang kamay, siya ay nahulog sa pag-iisip. Pagkatapos, naramdaman niya ang masiglang kapangyarihan sa kanyang katawan. Sinabi niya na may puno ng paghingi ng tawad. Pasensya na, medyo naiisip ako kanina. Bahagyang umiling si Baishan bilang tanda ng walang anuman.
Ang taong nasa harap ay ang taong itinalaga ng kanyang Ginoo. Dagdag pa rito, ang kakayahang pumatay sa sarili sa anumang oras. Saan siya mangahas na magbigay ng opinyon? Nasaan ang kapitan ngayon? Dalhin mo ako upang makita siya. Sa harap ng umaasang mga mata niyang Wenjian, si Bai Shan ay walang magawa kundi umiling. Pasensya na, ngunit mukhang hindi ito posible. Bakit kahit isang beses ay hindi magawa? Hindi na nakapaghintay si Bai Shan na matapos ang kanyang sasabihin. Si Yang Wenjian ay tila nag-aalala na sa kanyang mukha. Dahil ang matanda ay nasa bilangguan ng mga may kakayahan ngayon. Bilangguan. Ano man ang isipin ni Yang Wenjian, hindi niya maunawaan kung bakit ka nasa bilangguan. Paano mangyayari yon? Hindi ba't naligtas ng kapitan ang buong Blue Star? Siya ang tagapagligtas ng sangkatauhan. Bakit siya nasa bilangguan ngayon? Alam ko lamang. Ito ang resulta na inihayag ng Pangulo ng Asosasyon ng mga may kakayahan. Personal na inihayag ni Lin Longshan ang resulta. Si Bai Shan ay nagtaas lamang ng balikat na nagpapahiwatig na hindi niya alam. Dati, siya rin ay simpleng tao lamang. Isang ordinaryong tao mula sa ilalim ng lipunan. Saan siya makakaalam ng mga bagay na ito? Lin Longshan. Sa simula, may kaunting hindi pagkaunawa si Yang Wenjian. Nang marinig ang pangalang ito, agad na naunawaan ang lahat ng dahilan sa loob nito. Isang alon ng galit ang biglang sumiklab mula sa kanyang tono ng pagsasalita. Si Yang Wenjian ay kabilang sa iyong grupo noon. Siyempre, hindi siya nakaligtas sa nakakainis na ugali ni Lin Longshan. Ang dahilan kung bakit hindi siya nagduda sa kanyang kalaban noon, ay dahil sa nakaraan, laging sumusunod si Lin Longshan. Iwasan pa nga siya kapag nakakita sa'yo. Hindi niya akalain, nasa panahon ng kanyang pagkakumatos, ang kanyang kalaban ay naglakas loob na gumawa ng ganitong bagay. Ipinakulong ang kapitan. Paano naglakas loob si Lin Longshan? Tanging para sa mga level na may kakayahan. Ang nakakatakot na presensya ay agad na bumalot sa buong silid. Ang barrier na itinayo ni Bai Shan noon. Sa isang iglap, ito ay nasa bingit ng pagbagsak. Buti na lang, hindi tuluyang nawala ang kanyang katinuan si Yang Wenjian. Matapos ang angkop na pagpapahayag ng galit, mabilis siyang nakabawi ng kapayapaan. Bago siya mawalan ng malay, siya mismo ay isang na antas ng may kakayahang tao. Kaya ngayon, mas bihasa siyang kontrolin ang kapangyarihang ito. Mukhang masanay siya kumpara sa iba. May isa pa akong tanong. Sa lakas ng kapitan, bakit niya piniling magpasok kay Lin Longshan sa bilangguan? Ang tanong na ito ay kilalang kilala. Mabilis na nagbigay ng sagot si Bai Shan. Sa huling laban na yon, kahit nanalo ang matanda, pero siya ay malubhang nasugatan. Ang kanyang buong pagsasanay ay nawala. Habang ang matanda ay nasa estado ng koma, siya ay naipasok na ni Lin Longshan sa bilangguan. Matapos marinig ang dalawang pangungusap, ang mukha ni Yang Wenjian ay biglang naging madilim. Ang mga buto sa kanyang mga kamao ay kagad na nagingay. Kitang-kita ang galit sa kanyang puso na umabot na sa kung anong antas. Talagang kahangahangang si Lin Longshan. Kung hindi ko papanagutin para sa kapitan ang utang na loob na ito, hindi ko na dapat dalhin ang apelyido na Yang. Sabay-sabay niyang iniwas ang kanyang ulo. Tinutok ang kanyang mga mata na puno ng apoy kay Bai Shan. Ikaw ang magdadala sa akin. Pupunta tayo upang iligtas ang kapitan. Hindi pwede. May sariling plano ang nakatataas. May iba ka pang bagay na dapat gawin. Mismong sinabi ng nakatataas sa akin. Hayaan mong ipaalala ko sa'yo. Ngayon, hindi dapat ilantad ang lakas. Sa ilalim ng mga mata ng samahan ng mga may kakayahan, narinig kong utos mo iyon. Si Yang Wenjian ay nahirapang huminto. Tahimik siyang tumango. Naiintindihan ko na. Ano ang ipinagawa sa akin ng kapitan? Pinapayagan ka ng nakatataas na matapos ang iyong mga bagay. Unang pumunta sa Magic City upang sirain ang sangay ng samahan ng mga may kakayahan. Pagkatapos ay sa pinakamabilis na paraan, magsadya sa Jiangnan upang makipagtagpo sa aming mga tao. Doon ay magkakaroon ng isang malaking laban. Hindi alam kung narinig ang taong kayang pumatay sa mga may kakayahan, o talagang sabik sa labanan mula sa kaibuturan. Pagkatapos marinig ang sinabi ni Bai Shan, si Yang Wenjian ay masigasig na nilawayan ang kanyang mga labi. Tulungan mo akong ipaalam sa kapitan. Tinitiyak ng aking nasasakupan na matatapos ang misyon. Sige, babalik na ako upang magulat. Tumango si Bai Shan. Nagbago siya ng anyo. Muling na ganyong tulad ng uwak na kanyang tinahak. Bago umalis, inalis niya ang kanyang isang balahibo at ibinigay ito kay Yang Wenjian. Ako ang 004 na uwak, na nakatalaga upang makipag-ugnayan sa Ginoo. Kung may balita, ipaalam mo sa akin anumang oras. Sa kanyang mga salita, naging isang ulap ng itim na usok si Bai Shan.